At ngayon ay alamin na natin ang update sa Bagyong Jenny na nasa typhoon category na. Ihahatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Magandang hapon, Mama, sa ating mga kababayan. Si Jenny ay huling namataan sa layong 600 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 140 kilometers per hour dito sa center at pagbugso na 170 kilometers per hour. Kaugnay dyan ang signal number 1 ay nakataas pa rin ngayon sa Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao maging sa northern portion ng Ilocos Norte. Kung kahit sa mga nabanggit nating lugar, patuloy natin pinag-iingat ito, pinagahanda dahil nga po sa posibilidad ng direct effect nitong si Bagyong Jenny doon po sa especially sa extreme northern Luzon at ilang bahagi pa ng northern Luzon. At base po sa ating pataya, posible pa pong dumagdag ang mga lugar kung saan ay tataas natin ang signal at may posibilidad rin po ng pagtaas ng signal o pag-raise ng number 2 hanggang 3. Depende po yan sa magiging proximity ng bagyo sa ating kalupaan. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Ma'am Lori, posible pa bang bumaba itong track ng bagyo or aabot ba ito sa super typhoon category? Huwag naman sana. Hindi natin nire-rule out ang possibility na maging super typhoon ito, lalo na nasa dagat pa po siya, so meron pa po siyang tsansa para lumakas pa at mag-gather pa ng strength habang nasa dagat po siya. At tungkol naman sa track ay hanggat nasa loob po tayo ng yung tinatawag natin cone of uncertainty or cone of probability, ibig sabihin may chance po kayong tamaan. So, yung Batanes, isa po sa lugar na nakapaloob sa ating cone of probability. At patungkol naman po dito sa habagat, hanggang kailan po ba ito maramdaman at kailan natin makikita yung papasok na amihan? Sa habagat naman po, dahil nga sa entrance nitong bagyo sa ating area of responsibility, nag-enhance pa po ito. So, possibly within this week, mararanasan pa po natin siya. As to amihan, after po kasi nitong episode na ito ng Southwest Monsoon, posible na mag-transition na po tayo. So, nasa transition period po tayo sa mga susunod na linggo. At usually po tuwing amihan, ano po ba yung dapat asahan natin na trend ng mga weather system lalo na sa mga bagyo? Usually naman po sa ating historical data ay mas may chance na mag-landfall ang mga bagyong pumapasok sa ating area of responsibility. At yun nga, kaya kumbaga dapat mas maging mas maging alerto tayo at mas maging mag-monitor po tayo sa mga updates ng Pag-asa. At panghuling tanong po, ilang bagyo ba yung inaasahang mabubuo at papasok ng PAR ngayong buwan? Ngayon pong buwan ng Oktubre, posible po ang 2 hanggang sa 3 bagyo na pumasok sa ating PAR. Okay po, maraming salamat sa inyong oras, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon, ugaliing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.